mga kababayan ha, tandaan nyo, ang palusot ng lintik na Comelec na yan, lintik na Garcia na yan, George Garcia na yan, sinungaling yan, sandamukal na sinungaling yung election operator na yan, kailangan daw ng program para i-cleanse ang report, para daw hindi magdoble, kasi nagdoble ang election return. Okay. Ito mga kababayan, papakita ko sa inyo ang media report sa bayan ng Banayoyo, Ilocos Sur. Kahapon po, pumunta po sa akin si dating Police General Felix Nestor Felix pala apelyido ni Sir. Dati po siyang Police General. Nag-travel po siya from Ilocos Sur. Alas 3 ng umaga sila umalis doon. Na-meet ko sila kasi nag-meeting din kami kahapon ni Attorney Vic Rodriguez. Maaga kami alas 8 kami. So actually, gumising ako kahapon alas 3:45 kasi... Alright, Reaction TV Page nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon at napakaganda po ng mga pasabog ni Atty. Glenn Chong dito sa video na ito mga ka-reaction. Talagang lilitaw na may dayaan na nangyari base sa pagpapaliwanag ni Atty. Glenn Chong. Kaya dito mga ka-reaction, panoorin po natin ang video na ito at dito sa video na ito, ang sasabog mga ka-reaction, ang itinatagong baho. Tinatagong baho ng Comelec. Di umano, sabi po ni Atty. Glenn Chong, heto na. Panoorin po natin lahat mga ka-reaction. Kasama po namin si John Lee and although si John Lee ang i-interviewin, minabuti kong magsalita muna because kailangan kong protektahan ang testigo ko. Ito, George, makinig ka ha. Sinugod na kita dyan. Hinamon na kitang bumaba ka, tarapin mo ako. Pinagsisigawan kita, ininsulto na kita, ayaw mo pa rin lumabas. Ito warning ko sa'yo, wag mong habulin si John Lee. Kasi ang purpose ng interview na to is only to tell the truth. Yeah. Ang sagot ni John Lee is limited only to the 4 squares of his report and supplemental affidavit. Yun ang payo ko sa kanya. Huwag niyong habulin. Kasi kung hahabulin niyo siya, ay ito maghahabulan talaga tayo, George. Tandaan mo yan. Yes. And then ito naman, mensahe ko, Ate Claire, mensahe ko lang para sa administrasyon dyan sa Butuan at magbinisaya ko ha, para makasabot good mo. My statement will be the same and I will stand in the truth through God's help. Thank you, Ma'am Claire. God bless. Yeah. Nako, John Lee, no? Bago ko tapakawalan, medyo na-alarma ako. Pero maganda na napag-usapan natin dito. So, ibig mo bang sabihin, may mga umaaligid-aligid sa'yo ngayon? Yes, in few days before the election, there was. God. But, as what I have said, Ma'am Claire, I love them because God loves them. Pero ang advice ko lang sa kanila, my heartfelt advice to you, my friend, do not compromise because of money. Yeah. No. That's the ultimate wrong decision that you will make in your life. So, Don't do that. Yeah, mag-ingat ka. Talagang nandito kami. Ang good thing nga na i-brought out natin dito, at least maaalarma na yung sumusunod sa'yo. Hindi ka nag-iisa, no, John Lee. Kung hindi mo na itatanong, ay ako man may death threat because dito sa fight natin to fight for what is right. So, wag kang mawalan ng tawag dito, wag kang paghinaan. Stay strong. At tama ka naman, you believe in God, Ako, naniniwala din ako. Maybe I'm not that, biblical, yung gaano kagaling sa mga scriptures, but I believe na yung ginagawa natin dito is gawain ng Diyos to educate and to make it aware yung ating mga kababayan na may mga ganitong klaseng pangyayari. So, wag kang matakot, tama ka, wag kang matakot dahil nandito kami na Atty. Glenn Chong, nandito yung ating mga kababayan. And now, nalaman natin ng isang John Lee na sumulat lamang ng incident report o nag-sign ng affidavit dahil sa discrepancy sa halalan ng taong bayan sana ang makikinabang kung ito ay clean and honest na halalan. Pero ito ka ngayon, from show cause, kinancel, now may umaaligid-aligid sa'yo before election. So, ang importante, hindi ka nag-iisa. We're here. Thank you very much. And tuloy natin ang laban. Thank you, John Lee. Amen. Ma'am Claire, very well said. Thank you so much once again. God bless you, God bless you. to Atty. Glenn Chong. Have a wonderful and blessed day for both
both of you. Bye-bye. Okay, thank you. All right. So, ayan, Attorney Glenn Chong, grabe ha. Doon ako na alarma sa may sumusunod kay John Lee. Doon ako Ate Claire. you know? I never expected na John Lee is a Christian. Kasi karamihan ng mga kasama ko, nung tinanong ko siya, hindi ko naman siya tinanong kung Christian ka ba, or Katoliko ka ba, or Muslim ka ba. And then, kanina, when we prayed, actually, mga kababayan, bago kami nagsimulang tatlo, nagdasal muna kami kasi yun ang gusto ni John Lee. Yes. And that's when I know, so nung nagsasalita siya, sabi ko, Christian to. He's a born-again Christian. And John Lee, thank you very much. Maraming salamat sa inyo. And ulitin ko to, yung warning ko dyan sa mga umaaligid-aligid dyan, umalis na kayo. Kasi ayaw namin ng gulo. Pero pag sinimulan nyo, hindi ko kayo tatantanan. Promise ko yan sa inyo. Promise ko yan sa pamilya ni John Lee. Prinamis ko yan sa asawa niya kagabi. No, so I never break my promise. Tandaan nyo yan. So kung ako sa inyo, anyway, hindi naman kayo dinidiin ni John Lee. Ang dinidiin lang naman niya ang katotohanan tungkol sa final testing and sealing. You have no reason to go after him or any member of his family. Ulitin ko, ayaw ninyong labti, ayaw ninyong hulgaa, ayaw ninyong hadluka ang pamilya ni John Lee, iyang asawa, iyang mama, papa o mga igsuod. Kaya kung inyo nang buhaton, mas dako pa ang inyong problemang atubangon. I tell you, hell will break loose. I promise you that. So sa administration diya sa Butuan, wala mi maglabot ninyo, ayaw paglabti. Ang among amigo, ang among kauban. And Ate Claire, mga kababayan, meron lang akong gustong i-point out doon kanina sa interview ni John Lee. Okay. Nung sinabi niya na the following day ay nag-demonstrate ang COMELEC in front of the media. The incident happened the day before, no? Nung yesterday, kung today sila nag-video, kung today sila nag-press conference, the incident happened yesterday, kahapon. Okay, yes. I would like to point out sa inyong mga kababayan, hindi ka panipaniwala na ang kanilang demonstration. Bakit? Hindi pinakita sa demonstration nila na na-maintain ang chain of custody ng ebidensya. You get what I mean? Yes. Tama, sinabi naman actually ni John Lee, yung term lang is chain of custody. So, ebidensya ang makina. Na-preserve ba ito? Hindi. Walang patunay na na-preserve ang makina, ang integrity ng contents ng makina, ng SD card, ng mga ballot images sa loob. Walang patunay na na-maintain ang integrity. So therefore, kung magpapakita ka the day after without showing that the integrity of the machine had been preserved, ay hindi ka paniwala. Yan, mga kababayan. Drama na naman yan ng COMELEC. Yeah. Grabe. So, yun nga, Attorney Glenn, at least nga naliwanagan yung ating mga kababayan. At medyo baka matakot na yung mga umaaligid-aligid kay John Lee. Alam mo, nakakatuwa, kasi ako natutuwa ako pag may mga nakakausap ako talagang mga kababayan na yung faith in God is very strong. And we need people. We need people like we need John people Lee, like that. Oh. Yeah. So, ayun na nga. So, alam nyo, bigla ko naalala yung speech ko sa Daig nung March 23, nung pumunta ako doon, sinabi ko doon sa stage na mahal po pala ang makikipaglaban ng tama. Actually, na-interview ako ng isang media doon, nakalimutan ko na kung which media agency. But ganun pa man, mahal talaga, Attorney Glenn, yung makipaglaban ng tama. Pero sa kabila ng mga, threats sa atin, now, John Lee, hindi tayo susuko. Hindi natin titigilan. Yes, of course. Kasi yan yung purpose nila ng mga kalaban ng bayan, na sindakin tayo, matakot tayo, tapos manahimik tayo para panalo sila. But in our case, no, hindi kayo mananalo. Kaya tuloy-tuloy ang ating pag-uusap, Attorney Glenn, dahil alam ko may na-discover na naman tayo na bago. Ito mabigat to, Ate Claire. Yes. Oh, mabigat to. Dito muna tayo sa yung pinag-usapan natin ng araw ng eleksyon.
kung natandaan ninyo mga kababayan, and this is really, kumbaga, sabihin na natin breaking news ito. Breaking news ito kasi na-discover ko lang to nung nag-conference kami ni Ate Claire, si Jandy at ako kanina. Meron akong hawak dito na print out. Ate Claire, pinadala ko na sa'yo. You can show it sige, in a while. Pakita mo lang muna yan. Sige, yeah, go ahead. Pakita mo Sige, lang muna. anyway. Sunod-sunod yan ha. 12 of 15, 13 of 15, and 15 of 15. Sige, i-explain natin yan in a while. Mga kababayan, kung natandaan po ninyo, nung Monday ng halalan, or the following day yata, yun Ate Claire, di ba? Following day. May balita na nadoble daw ang mga boto involving about 5 million votes. Yeah. Ang nadoble. Kaya binawasan na naman nila, di ba? Nagdagdag ng 5 million votes, tapos binawasan na naman ng 5 million votes para daw tumugma. O kasi nga, ang palusot ng COMELEC, nadoble yung election return. Nadoble yung resulta. Ulitin ko, may 5 million na allegedly, di umano nadoble yung election return pag-report ng mga media doon sa transparency server. Ang sabi ng COMELEC, hindi dapat yan kasi may kailangang program. Ayan na naman yung DINTEC na program na yan. May program daw para i-cleanse, para hindi daw magdoble. So, ang ginawa, binawas yung 5 million, di ba si Bongo nabawasan ng 5.2 million. Siya yung pinakamalaking nabawasan. Tapos involving about, ilan ba itong posisyon na yun? Mga 14,000 candidates yata yun, di ba? Yung pinadala mo sa akin, Ate Claire, the next day, okay. Yeah. Ang sagot ng COMELEC, mga kababayan ha, tandaan nyo, ang palusot ng lintik na COMELEC na yan, lintik na Garcia na yan, George Garcia na yan, sinungaling yan, sandamukal na sinungaling yung election operator na yan, kailangan daw ng program para i-cleanse ang report, para daw hindi magdoble, kasi nagdoble ang election return. Okay. Ito mga kababayan, papakita ko sa inyo ang media report sa bayan ng Banayoyo, Ilocos Sur. Kahapon po, pumunta po sa akin si dating Police General Felix Nestor Felix pala apelyido ni Sir. Dati po siyang Police General. Nag-travel po siya from Ilocos Sur. Alas 3 ng umaga sila umalis doon. Na-meet ko sila kasi nag-meeting din kami kahapon ni Attorney Vic Rodriguez. Maaga kami alas 8 kami. So actually, gumising ako kahapon alas 3:45 kasi gusto ko pa mag-workout bago mag-meeting. Alas 8 ang meeting. Alas 8 meeting kay Attorney Vic. So, ini-schedule ko siya ng 11. So, by 11, nag-excuse na ako, pinuntahan ko siya. So, he traveled all the way from 3 a.m. Dumating siya ng alas 9:30 yata dito sa Manila. And then, pinakita niya ito sa akin. Ulitin ko, ang kandidato sa pagka-mayor dyan ay si dating Police General Nestor Felix. So, maliit lang itong bayan ng Banayoyo. 15 lang, 15 lang ang presinto, Ate Claire, mga kababayan. 15 lang, ha? You can count Banayoyo. it with your fingers. Saan yung probinsya yun, Attorney Glenn? Yung Ilocos Sur. Banayoyo, Ilocos Sur. Okay. Ito yung patunay, mga kababayan, na sinungaling, sandamukal na sinungaling yung lintik na George Garcia na yan. Lintik ka talaga, George. Ipapakita natin sa kanya. George, bumaba ka dyan. Andito na ako sa harap mo. Lintik ka. Mandaraya ka talaga. Election operator ka talaga. You live up to your reputation. Ito mga kababayan ha, sabi ni George, kailangan ng media ng cleansing program to cleanse para hindi magdoble yung election return, yung pag-report. Ito, media ito ha. Galing to sa, yung URL is halalanresults.abs/cbn.com/local/Ilocos Sur/Bananayo. Banayoyo. Banayoyo. Okay. So, ito ha, sabi ni George, nadoble yung election return. Nadoble. So, kailangan bawasan uli kasi nadoble. Okay, tingnan po ninyo ang resulta mula sa Banayoyo, Ilocos Sur. Ate Claire, please show yung may 12 of 15. Dali.
Ano ba yan? Yung 12, yeah. 12-15. Ayan, okay. Ito. Mga kababayan, yung pula, ako yan ha. Ako yan ang nagsulat ng Pula. pula na yan. Mhm. 12 of 15, ibig sabihin, na-transmit na yung 12 precincts, 15 ang lahat na magta-transmit. So, 15 ang presinto, 12 na itong nakapag-transmit. Pang 12. So, makikita ninyo, 12 of 15. Okay. So, pang 12, nakatransmit na yung 12. Tatlo na lang ang kulang. Makikita nyo, si General Felix. Nestor. Yeah. ang boto niya ay 3,251, tama ba? Okay, yeah. 3251. 3,251 as reported by the transparency server na kinunan Okay. o basis ng ABS-CBN. Di ba? Okay. Transparency server galing yan eh. So, ang boto ni General Felix ay 3,251 for Mayor of Panayuyo. Lamang siya ng 891 votes kay Galanga Alex. Kay Alex. Okay. Kasi si Alex ay 2,360 lamang. Di ba? Yeah. 8. Tama ba? So lamang na si General Felix. And remember, maliit na bayan to. Dapat nanalo na siya. Okay? 891 na ang lamang ni General Felix. Tapos ang boto niya ay 3,251. Next Okay. slide, Ate Claire. Nang mag-transmit ang precinct number 13. Okay. Ayan, 13 of 15. Nadagdagan ng isang presinto. Bumagsak ang boto ni General Felix to 2,750. Tama ba? 2,750. Paano 3,000 na nangyari? yan. O yan, yun na nga. Ayun, no? From 3,000, pagdating dito, 251. 2,750. Yes, 2,750. Nabawasan siya ng 501. Yan, yung pula. Yes, 501. yes. Naka-enclose in parentheses kasi Yeah, sa kami sa 501. accounting. Kami sa accounting, pag negative number, i-enclose Red. that in parentheses. So negative yan, Red. 501. Okay. Samantala, si Galanga Alex ay nadagdagan ng 131. Oh my God. So, kung ito na ngayon, George Garcia, lintik ka, i-explain mo to. Kung nadoble ang resulta at kailangan yung bawasan, bakit si General Felix lang ang nabawasan at nadagdagan si Alex? Yeah. Malinaw. So, hindi totoo. Hindi totoo ang sinabi ni George Garcia na kailangang bawasan kasi nadagdagan. So, assuming nadagdagan si Nestor Felix, binawas ang 501. Mhm. Bakit si Alex nadagdagan? Ng 131. So dapat, kung duplication ng election return, pareho silang binawasan. Tama, di ba? Tama, Kaya tama. nag-duplicate eh. Sabi ni George, nag-duplicate yung election return. So dapat pareho silang binawasan. In this case, hindi. Malinaw na malinaw yan. Si Nestor Felix binawasan ng 501 votes. Si Alex Galanga dinagdagan ng 131 votes. Kaya nung natapos ang eleksyon, ay by the way mga kababayan, itong precinct number 13, sabi ng kaibigan kong pinakiusapan kong i-analyze at sabi niya may anomaly dyan. Barangay Lintik daw yan. Lintik talaga yung barangay na yan. Barangay, Oh. as in lintik talaga? Kaya Barangay Lintik. Nakalintik Barangay kayo. Lintik daw yan. Lintik talaga. Meron Oo. palang ganyang barangay. Okay. Ito ang final result mga kababayan. Ate Claire, yung 15 of 15. 15 of 15. Okay, here we go. Mm-mm. Okay. Ayan na. Nung nakumpleto na, panalo na si Alex Galanga kasi 3,009 na ang boto niya. Natalo si Nestor Felix kasi nga bumagsak ang kanyang boto. Naging 2,911 na lang. Talo siya ng 98 Oh votes. my God. Ayun, pala. Brother, Lintik kitang-kita. ka, George Garcia. I-explain mo. Paano manalo yan, George Garcia? Yung 15 of 15, 3,009 na si Galanga. Dito sa 12 na pinakita natin kanina, 12 precinct, tama ba, Attorney Glenn? Pang 12 Yeah, na precinct. 12 of 15 precincts, yes. 3,251 na siya. At ito'y galing sa Senator Felix, yes. ABS-CBN ito mismo sa Yes. sa NAMFREL or sa No, sa ABS-CBN yan. ABS-CBN yan, Ate Claire. Halalan 2025 results. My God. Oh, ayan, mga Hala na kababayan, kitang-kita. Kitang-kita. Napabulaanan ang kasinungalingan ni George Garcia, mga kababayan. Big time. Sabi ni George Garcia, yung 5 million na doble ang pag-report.
na-doble yung election return. Bakit dito sa precinct 13 of 15, yung isa na dagdagan, yung isa na bawasan? Oh, dapat, kung nagdoble yan, pareho silang binawasan. Di po ba? Nagdoble eh. Kung nagdoble ang election return, balikan mo, Ate Claire, yung 13 of 15. 13 na 15. Ayan. Yan, oh. Kung pareho silang, kung nadoble ang election return, pareho silang may addition. So, dapat pareho silang babawasan kasi nadoble. And the fact is, ang isa binawasan, ang isa dinagdagan. So, hindi totoo ang sinabi ni George Garcia. Mali. Kasinungalingan. Lintik talaga tong lintik talaga tong election operator na to. Naging chairman pa ng COMELEC. Kaya nga. Anong hakbang na ginawa ni Sir Felix Nestor? Actually, Ate Claire, ano ginawa niya? Ang balak, ang sinabi ko sa kanya, actually, itong ngayon, mga kababayan, na-discover ko lang to habang nagko-compute ako. Hindi ko to nakita kahapon nung nag-meeting kami. Ang sabi ko sa kanya, mag-file siya ng election protest because that's the only way to go and open the ballots. So, nag-usap kami ng kanyang abogado sa Baguio City kahapon. So, by phone. Pero itong discovery ko na to, na si General Felix ay binawasan, ang kalaban ay dinagdagan, at natandaan ko, yung 5 million na sinabi ni George Garcia, nagdoble ang pag-report ng election return. Kaya, babawasan uli natin, kaltasin natin yung pangalawa kasi nadoble. Kung nadoble, dapat pareho yung dalawang kandidato binawasan. Hindi yung isa lang ang binawasan, dinagdagan pa ang isa. And in fact, Ate Claire, mga kababayan, may kasama itong statement of votes. Pinadala ko to sa aming grupo. Ang grupo namin nga pala, mga kababayan, is United People's Initiative. Kabilang po dyan si General Romeo Poquis, si General Eliseo Rio, andyan si Gas Lagman, si Atty. Mel Magdamo, si Captain Ray Valeroso, si Captain General Dado Valeroso, ako, kami nandyan. Meron kaming resident cyber expert, cyber security expert. So pinadala ko to, pina-analyze ko. At kanina, narinig mo, Ate Claire, sinabi niya, may nahanap ako dyan, may nakita ako dyan statistical anomaly sa bayan ng Panayuyo. So, George, lintik ka talagang operator ka talaga. Election operator ka talaga, George. Tangina mo. So, mandaraya ka talaga, sinungaling ka pa. Well, kitang-kita naman natin ang pandaraya, lalo ka na, 2010, you know. So, ang curious lang ako, kasi alam naman natin na expensive, yung electoral protest. Dito ba sa level ng mayoral, how expensive itong protest? Actually, Ate Claire, hindi ito masyadong expensive. Ang sabi ko nga sa kanya, kasi gusto ni General Felix na dito sa Manila kumuha ng abogado. Sabi ko, it's very expensive kung dito ka kukuha ng abogado sa Manila because malayo masyado. It's 6 hours to 8 hours drive to go there. So, kumuha siya ng abogado sa Baguio City. And then, ito kasi, maliit na bayan lang to. Ang jurisdiction ng election protest is regional trial court. So, wala po silang regional trial court doon sa kanilang sa Banayoyo. Sa kabilang bayan meron. Oo. Okay. Kasi hindi naman lahat ng bayan may regional trial court or may ang ibang mga bayan circuit court yan, municipal circuit trial court. Sinircuit sila. Tulad nun sa Amerika, Ate Claire, merong circuit courts dyan sa Amerika. So dito, yung mga maliliit na bayan, sinircuit yan, circuit. Kumaga, series. So may isang korte dyan. Pero ito, regional trial court ang jurisdiction. Wala sa kanila doon sa kabilang bayan. Meron. So malapit lang. Pagkuha ng balota, transport doon, hindi masyadong magastos. So I would not expect a very expensive litigation considering 15 presinto lang to. 15 makina lang to. 15 ballot boxes lang to. So hindi siya masyadong madugo. But the bigger question is, pinabulaanan nito, ng ebidensyang ito, ang palusot ni George Garcia sa 5 million duplicated election returns or 5 million additional votes. Noong araw ng halalan. Atty. Glenchong, sinampal si George Garcia ng ebidensya. Yes. Ay, gusto ko sampalin yung hinayupak na yan. Kumukulo talagang dugo ko dyan sa demonyong yan. Sorry ha. Kumukulo talaga dugo ko dyan. Election operator kasi ito eh.
yun na nga, makikita mo na ang intensyon ni Marcos pag-appoint kay George Garcia, election operator, a known election operator, i-ooperate ang ating election. Yeah. Ayan, kitang-kita. Kita nyo mga kababayan sa kapapasok lang. Imagine Palusot mo, talaga. sa pang 12%, ganyan na yung lamang ni Mr. Felix Nestor. 891. 891. Tapos pagdating dyan, bumagsak yung boto niya. Imposible kahit elementary, Atty. Glenn Chong eh. Kahit na kinder yata, kayang intindihin ito eh. Minus plus, di ba? Ate Claire, Ate Claire, pwedeng makalusot si George, sabi niya bumagsak kasi nga na doble. Eh bakit bumagsak ang kay Nestor Felix, ang kay Yun na nga. Alex Galanga tumaas? Hindi consistent. Kaya nga. No, hindi consistent. Booking talaga si George Garcia dyan. Booking talaga siya. Kaya dapat talaga siya, dapat talaga Ipapa-impeach talaga yan dapat. Yes, at saka mga Hayop na yan. kababayan, hindi tayo pwedeng mag-move on. Habang may hininga si Glenn Yes, Chong of course. at Marlica, kayo, hindi tayo mag-move on. Kasi nakita niyo yung overvotes, and now, di ba? Pag-uusapan din natin yung overvotes sa Atty. Glenn Yes. Chong, di ba? Kasi Isa pa yan. hindi mo pa na-address yun the last time na nag-ano tayo. Oo, Ate Claire, actually, okay, settle na tayo dyan mga kababayan ha. Dito sa Bayoyo, Barangay boto- Bayoyo. Bayan ng Banayoyo. Barangay Lintik. Banayoyo pala, Bayoyo. Bayohin ko kaya si George. Ay, nako. Anyway, Bayan ng Banayoyo, ang Banayoyo. subject ng presinto, ang subject ng barangay Lintik. Lintik Barangay. talaga si George Garcia Madaya. bayohin natin Oh. yung lintik na yan. Okay, go ahead. Imagine, mga kababayan, ang boto ni General Nestor Felix is 3,251. Pagpasok ng barangay Lintik, naging 2,750 na lang, nabawasan ng 501. O granted, nadoble yung ER. Dapat nabawasan din yan si Alex. Hindi nabawasan nadagdagan ng 131 eh. Yeah. So ibig sabihin, hindi totoo ang palusot ni George Garcia. Palusot lang talaga yung daya niya. Tangkina talaga itong lintik na operator na to. Curious lang ako. Ito bang si Galanga Alex under sa picket ng mga ngagva? Gusto ko lang malaman. Hindi ko alam, Ate Claire, kasi ang parte niya is bilig eh. Ang partido niya is bilig. So baka Hayaan mo na lang. Kahit anong party si General Felix is independent. Independent. Okay. Sige, at least na ipakita natin sa ating mga kababayan na hindi totoo ito. ang sinasabi ng COMELEC na walang aberya yung halalan 2025. Ang question dyan, Ate Claire, yung 5 million. 5 Yun nga. million na nadagdag na hindi pala totoo ang panlutsot ng COMELEC. Yun mga kababayan. Now, because of this, sabi ng media, nadagdagan ng 5 million. Sabi ni Garcia, babawasan na din 5 million kasi nadoble. This is evidence na hindi totoo ang sinabi ng COMELEC. Ano gagawin natin? Yeah. Bibilangin natin ng mano-mano ang mga balota uli. Yun lang ang solusyon dyan. Yan, dito tayo, Ate Claire, sa isa pang pasabog. Isang Actually, na kami nito, nag-live na kami ng United People's Initiative. Ito yung bagong grupo ko. And I'm very thankful to God na binigyan ako ng isang malaking grupo na kasama ko kasi dati tayo lang yun, Ate Claire. Ikaw sa Amerika, ako dito. Ngayon, This time, meron kaming United People's Andiyan pa si Initiative. Gandhi ngayon, kasama natin sa advocacy. Nice. So tandaan nyo yan mga kababayan, you can go to the page also of United People's Initiative. Nag-a-update po sila doon. Ginorgor nila ako, at least nandyan ang United People's Initiative. Si General Rio nandyan din, nagpo-post din. Now, sa website ng NAMFEL, lumabas yung total number of overvotes for senator. Ang sabi mo, Ate Claire, 18 million. That's the totality. The totality, yeah. Yeah, the totality. For senators, it's 16,801,212. 16.8, yeah. 16 million. Sandali, kinuha ko yung data ko. Yes. My pleasure, Ate Claire, for inviting me in this interview. And I really appreciate that with Attorney Glenn Chong. Thank you. All right. Attorney Glenn, thank you sa
pag-alalay mo dito kay John Lee dahil ngayon, Ate hindi Claire. na lang tayong dalawa. At least may testigo na tayong bitbit. Nasa korte tayo Oo ngayon. nga. Okay, go ahead. ikaw yung mag-cross-examine, ha? Ako, Ikaw na nga pala mag-direct. Oo, ikaw magda-direct kasi si George Garcia magko-cross-examine. Anyway, Ate Claire, thank you for this opportunity. Mga kababayan, maraming salamat po for supporting Ate Claire Maharlika, and thank you for sharing your time with us today. Ito po, kasama po namin si John Lee, and although si John Lee ang i-interviewin, minabuti kong magsalita muna because kailangan kong protektahan ang testigo ko. Ito, George, makinig ka, ha? Sinugod na kita dyan. Hinamon na kitang bumaba ka, tarapin mo ako. Pinagsisigawan kita, ininsulto na kita, ayaw mo pa rin lumabas. Ito, warning ko sa'yo, wag mong habulin si John Lee. Kasi ang purpose ng interview na to is only to tell the truth. Yeah. Ang sagot ni John Lee is limited only to the 4 squares of his report and supplemental affidavit. Yun ang payo ko sa kanya. Huwag niyong habulin. Kasi kung hahabulin niyo siya, ay ito maghahabulan talaga tayo, George. Tandaan mo yan. Yes. And then ito naman, mensahe ko, Ate Claire, mensahe ko lang para sa administrasyon dyan sa Butuan at magbinisaya ko, ha, para makasabot gyud mo. Yep. Nag-promise ko sa pamilya, sa asawa ni John Lee, sa iyang mama, na way mahitabo sa iya, ha, tungod ni ini nga interview. Ang ako lang, kamatuuran lang, kung unsa man ang gisulat ni John Lee sa iyahang report, sa iyang complaint, o sa iyang supplemental affidavit, dito ra gid siya, pwede. So ako ganing yun kang John Lee, ayaw lang panganli ang kontra, ang pikas. So kini ako ning gi-address sa administrasyon diha sa Butuan City. Kay kamo may nang hadlok, inyo maning gihulga, gihadlok, gisunod-sunuran, nahadlok intaw ng pamilya ni John Lee. Now karon, dili mo na ako kontra. Wa ko'y ambisyon nga kontrahon ta mo. Pero labtan gani ninyo si John Lee, magkontra kita. Di gyud mo na ako buhian, parihoon mo na ako Smartmatic. So bisan pag mayor ka, suklanti ka, kita ka George Garcia, nagisinggit-singgitan ako sa atubangan sa iyang opisina mismo, wa gani nahimo, ikaw pa bang mayor lang. Suklan gyud ka. Basta mo na akong saad nimo. Ayaw paglabti si John Lee, iyang asawa, iyang pamilya, iyang nanay, iyang papa, o mga igsuon. Ayaw sunod-sunurin ninyo, ayaw hadlok-hadlok, ayaw hudgaan. Kaya ang kamatuoran lang ang among giapas din wa mi mag-apas nga amo mong pakaulawan. Ha? Tanda, tigam ni na. Dili ni pagpakaulaw kaninyo, kundi pagtugi sa kamatuoran aron maundang ang limbong ang tikas sa atong eleksyon. Matigil ang pandaraya sa halalan natin. Yun lang ang interest namin. So mga kababayan, mag-i-exit po muna ako kasi hindi naman ako ang i-interviewin at hindi rin ako mag-i-interview. Mamaya na ako babalik. See you later, Attorney. Yes, I declare. Mamaya ako babalik after ng interview kay John Lee. So good luck, John Lee. Just tell the truth. All right. Thank you, Attorney Glenn. Attorney Glenn. So, John Lee, babalik ko lang yung ating mga kababayan dito sa wait a minute. Okay, I think this one. Okay. So, ibabalik ko lang. Ilagay mo na ako sa backstage. Ilagay na muna kita sa backstage, Attorney Glenn pala. Sorry. Okay. Ayan. So, John Lee, ibabalik ko lang yung ating mga kababayan dito sa iyong challenge or protest dito nga noong naganap noong May 6. Teka ha, i-share lang natin sa ating mga kababayan. So, add stage ko lang to ha. Okay. So, John Lee, ma-identify mo ba na itong pinapakita ko ngayon ay sulat kamay mo? Alright, teka muna. So, ito muna yung Certificate of Challenge, Protest, and Decision of the Electoral Board, which is, ito yung dated May 6, 2025, na naganap sa Cluster Precinct number 240, District 1 o Barangay Santo Niño, Agusan del Norte, Butuan City. Ayan. So, ayan ang pangalan mo. Sulat kamay mo, tama? Yes, that is correct. Okay. So, ngayon, mga kababayan, ayan, sulat kamay mo, yan yung isa-isahin lang natin ha. Dito kasi, naglibo-libo, I think millions of Filipinos ang naka-witness nito, John Lee, sa, ay, iba na pala yan. Wait a minute.
Sorry. Teka. Mali. Iba na yan. Okay. So, millions and millions of Filipinos ang naka-witness nitong iyong reklamo papunta sa COMELEC na kung saan na-witness mo yung discrepancy. Aba, ang nakasulat dito ay discrepancy during the testing and sealing noong May 6 sa Butuan City. Bago mo ipaliwanag ito, syempre, di ba, ang isang testigo, bago paniwalaan niya sa korte, kunyari nasa korte tayo, ano ba ang qualification ng isang testigo? Sino ba si John Lee para maniwala ang taong bayan na nakikinig ngayon? Ano ba ang background mo, sir? All right, Ma'am Claire, thank you once again for inviting me to speak. And yes, my background, by the way, is I am an IT graduate. So BSIT, graduated last 2014 at Informatics International College, Diliman, Quezon City. And I was also a former call center agent. So while studying in college, I also worked in a call center at the same time. So I'm a working student. And most of my background is in tech support because I'm an IT professional. And all companies that I work with since 2012 up until last year of October, around 6 different companies. They are all US companies. And so aside from that, most of the job or the work that I do is, accepting credit card payment, and then if there is a discrepancy on the credit card charges, I need to address it immediately. And aside from that, I also handled federal student loan in the US. So it's a very critical job, that your credibility without compromise is always there. And second company, I handled accounting software. So I am responsible for balancing their banks, like the debit and credit, and then downloading bank transactions from their bank to their account using the QuickBooks accounting software. And I've been there for over 5 years. And then I'm also collecting payments, something like the customer provided or gave their credit card number, their PIN for payment. And if my credibility is questionable or you have a doubt with my credibility, I could not stay longer, like over 5 years, for that particular account if I compromised. I can get millions of dollars if I can, because I handled multi-million, US companies handling their accounts, have access, those very critical information or vital information like their credit card and etc. So I don't compromise because I'm there just to work, not just to serve the company, but also for my family. So after that company, I moved, I resigned because a great opportunity came in. I work in one of the biggest cruise ship company in the world. Wow. So I will not mention that company because, for confidentiality. So I worked there since 2019 up until last 2022. So I did not resign in my previous company because I had an issue with credibility or I was terminated. No. I resigned because I found a great opportunity that offers higher salary, good opportunity that I can travel the world, highly paying while working. And after that, I also worked with one of the company, IDILU, which is responsible for credit repair in the US. So Samsung company and etc. So those are the companies that I worked with in the past 2012 up until 8. So almost 15 years.
Wow. So Okay. talagang credible ka talaga na testigo because of those experience na sinight mo sa amin. So kaya nga minabuti ko na makausap ka at nang i-present ka namin dito sa taong bayan dahil hindi dapat ibaliwala itong iyong na witness na discrepancy nga nung May 16. So may additional ka pa. At kung pwede daw sabi ng ating mga kababayan para mas maintindihan kanila sa Tagalog or Bisaya Tagalog. Sabi nila, okay. Go ahead, Palangga. John Lee. Okay. Sorry for that. I am trying to speak Bisaya, no? Kasi mo na akong language, pero Language. Hindi ka masyado magaling mag-Tagalog. Mag-English na lang ta. Dahil magagaling naman sige. ng Pilipino. Okay. But I will try. Even my English is not really as good as that. Okay? Pero mas madali sa akin na Bisaya. mag-English rather than Sa English. mag-Bisaya Tagalog. Tagalog. But I will try. Okay? Okay, go ahead, John Lee. So 2012 up until 2022, 2024. So that's around 12 to 13 years. Sorry for the calculation earlier. Okay. So yes, so I am trained in those particular period, 2012 up until 2024. I am trained to document real time whatever issue arises during the call, and different types of people that I've talked to in almost all state in the US. And dili mo matingala nga kung naay problema ma-document nako dayon diha. So I'm That's trained the to do that. background mo, because of your background and Yes. yung field of study. Yeah. Yes, So that is correct. yeah, so anyway, thank you sa pag-share mo dyan sa yung mga experience sa buhay. Pero fast forward na ako siguro. Ikaw ba ay miyembro ng isang political party or are you politically inclined, affiliated to whatever political parties? Okay. Well, that is a good tough question. Mhm. So I am not member of any political party. Okay. So in fact, when I joined, the final testing and sealing, it is me personally approached the former barangay captain and if I can be part of the final testing and selling, because I just adhere the call of a lot of Butuanon nga ay eleksyon na pod, na po'y mga daya. So yun ang nag-aghat sa ako, prompting me to be part of this final testing and selling. Nag-volunteer ka. You're nag-volunteer ka talaga to be part of that testing and sealing. Siguro dahil na rin sa iyong kaalaman, sa iyong experience, field of study nga, kaya gusto mo rin makita siguro as an expert, I may say na eksperto ka, kung ano ba talaga ang itong bagong machine na ito. Since bago yung machine 'di ba? Miro is a new company sa atin sa Pilipinas. So ngayon, so gusto ko ibalik mo kami doon sa May 6 na kung saan nag-participate ka, okay? Nag-participate ka nga dito sa testing, okay? So ano ba ang pwede mo ba kaming dalhin doon sa araw na 'yon? Ano ang nangyari? Sure. So once again, before I answer directly to your question, it is my own action, okay? Just for the record, to test the credibility of the machines and the entire electoral system practices. Yes, each one of us meron tayong sinusuportahan na politiko. Yes. So I supporting Bagong Butuan team, Okay. Not because I am being paid or whatsoever, but I want change. Sure. Period. Okay? As a citizen, it is my right, my duty, and obligation to choose a political party Sure. to vote for. Okay? So let me answer your question. So way back May 6, 2025, at exactly 10:21 a.m. So that's where I discovered
the discrepancy of the machine. But before we proceed, so let me explain to you what happened during the final testing and selling. Okay? Okay. Is it okay with you, Ate Claire, na to answer yung talagang step by step? Is it Oo. okay? Yes, para Okay. maintindihan ng ating mga kababayan. Ano nangyari nung araw na yan? Paano mo na-discover yung discrepancy na yan? So, ikwento mo sa amin. Yeah. Sige. Okay. So, at exactly 10:21 a.m., so when, by the way, there were 10 ballots. So yung 10 ballots na yun, naka-allocate yun for testing. Okay? Since if I am not mistaken, 8 lang kami Ang ballots. na mga watchers. The teachers considered me as watchers kasi nandoon ako, pero wala ako sa listahan talaga as watchers. Pero what I'm trying to explain is watchers yung nandoon, present ka, nanood ka doon sa final testing and selling. So that's watchers definition para sa akin. Pero I am not watchers from other side like the admin or from Bagong Butuan. No. I was there representing myself to see the actual final testing and selling. So wala akong kinakampihan talaga na party. Oo. So yun ang story dyan. And now, so out of 10 ballots, since if I am not mistaken, parang 8 lang kami yung mga nandoon. Wait, So- wait muna. Cut muna kita. 8 lang kayo na mga watchers o yung Magtitest ng magtitest ng pagboto. Then Yes. ilan yung mga tao dun sa loob ng precinct na yon? pagkakatanda ko, 8 lang talaga. Hindi 8 kasama lang. yung teachers. Yes. Okay, go ahead. Oo. Yeah. Okay. I am not 100% sure pero yun ang natandaan ko. So now, Okay. since I was the last person na kumuha ng balota and then 2 yung natira, so kung 10 siya, 8 kami. So normally, kung 8 kami, and then kumuha yung 7, so 7 may 3 pa. So nabanggit sa akin ng isang teacher na may isang teacher na kumuha ng balot para mag-testing. Parang yun ang narinig ko sa yung pinaka-head ng BEI. Okay. Oo. So, basta ako ang huli na kumuha ng balot, 2 yung natira, 2 yung kinuha ko. So, Okay. yan. Now, so, ako yung huli na nag-fill out and then ako din yung huli na nag-cast doon sa ballot.